Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. Atin pong pag-uusapan yung naging reply ni Atisa Manalo dito matapos yung kanyang controversial na interview together with Vice Ganda dahil nabash nga siya ng mga Vietnamese nitong mga nakarang araw. And ngayon, ang sabi natin is sana magsalita itong si Atisa or else ay hayaan niya lang mag-die down yung issue. And ngayon, according dito sa mga post ng Vietnamese ay nagsalita na itong si Atisa patungkol nga doon sa issue. Atisa Manalo shares after being criticized. I had a friendly and open conversation with the Miss Cosmo organizers to address my unintentional remarks on a recent TV show. Those words are not intended to criticize or undermine the reputation of the organization. Unfortunately, my speech was misunderstood and exaggerated beyond my original intention, leading to tension within the beauty pageant community. I'm still extremely grateful about my experience with Miss Cosmo and don't have any negative emotions towards this organization. So yun po ang post mga kapolitikan. Nakipag-usap na itong si Atisa Manalo finally dito sa organization at wala naman siyang sinabi about doon sa Miss Cosmo mga kapolitika or sa organization itself. So wala naman siyang sinabing against or any negative about dito sa organization ng Miss Cosmo. Yung kanyang sinabi is ikwinento niya yung kanyang karanasan doon sa pagkalaglag ng mga bakal sa stage. So wala naman siyang sinabi na hindi maganda ang Miss Cosmo. Wala naman siyang sinabing ganun. It's just that yung mga Vietnamese mga kapolitika according doon sa ating mga nabasa ay tinatranslate lang sa artificial intelligence at hindi naman talaga nila naintindihan yung core statement ni Atisa doon sa kanyang kwento together with Vice Ganda. Siguro is na-offend lang sila doon nung tumawa itong si Atisa at si Vice Ganda. So nabigyan ng ibang meaning mga kapolitika yung context ng sinabi ni Atisa. So sana is hindi na po siya i-bash at tigilan na po yung mga hateful na mga post towards Atisa Manalo. Kasi hanggang ngayon mga kapolitika nag-search tayo, hindi lang po natin maipakita dito sa ating mga video kasi yung iba is very below the belt na yung kanilang sinasabi dito patungkol kay Atisa Manalo doon sa kanyang naging interview. Hindi nila nagustuhan yung sinabi niya at yung gesture doon at talagang inuungkat pa nga nila yung mga past na mga pageant ni Atisa Manalo dito sa international stage. So tigil-tigilan na po natin yung pambabash kay Atisa. Okay? So yun ang aking maging opinion at ang aking magreaksyon dito sa naging pahayag ni Atisa Manalo. Kahit pa man nagbigay na ng kanyang statement or ng kanyang naging pahayag, kinausap niya na yung organization ay yung mga Vietnamese, hindi pa rin po magpapaawat mga kapatid kasi medyo marami rin po sila dito sa social media. More than 100 million din po sila dito sa Facebook. Okay? So ano po ang inyong magreaksyon mga kapolitika at ano po ang inyong mag-opinion dito sa naging pahayag ni Atisa Manalo finally sa kanyang naging controversial na interview together with Vice Ganda. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. El momento preciso para decirlo. Miss Filipinas, mi discurso del Miss International hablaba sobre, como era mi cumpleaños, yo quería captar la atención del público. Fue precisamente totalmente intencional, por supuesto, para que la gente me escuchara. Claro. Y porque esa es la idea de mi discurso, Claro, ¿no? claro. Hablar sobre mi cumpleaños. Entonces yo me empecé mi discurso diciendo que es un día doblemente especial para mí porque además de ser mi cumpleaños, además de estar en el Miss International, es mi cumpleaños. Y esta sale hace poco la Miss Filipinas, que yo hasta ahora pensaba que éramos amigas, pero bueno, ya veo que no. Y la entrevistaron. Ese cuento se puso Bueno, la entrevistan y le dicen, ¿qué le deseas a la nueva Miss Filipinas para el Miss International? Y entonces ella dijo, bueno, espero que sea su cumpleaños. No, I'm kidding. Estoy todavía, claro, ella fue la primera finalista, imagino que está un poco triste todavía. Ok, claro. Ha pasado mucho tiempo.